4 sa buwan ng Pebrero taong 2025. Welcome po dito sa Kape at Balita dito sa Radyo Pilipino UK. May napabalita ho mga kaibigan na kukulong daw anytime this week yung tatlong impeachment complaint na inihain po dyan sa Kamara laban kay Vice President Sara Duterte. Ang nakababahala lamang po mga kaibigan na itong mga pahayag ng Secretary General po ng Kamara kung saan naroon pa yung tatlong impeachment complaint. Itong si Secgen Reginald Velasco diyan sa House of Representatives. Sabi niya, hindi na niya hihintayin yung sinasabi noon na pang-apat na impeachment complaint dahil nabigyan naman na daw sila ng sapat na panahon at may deadline na kailangang isumite na sa tanggapan ni Speaker Tambalos-Los yung tatlong impeachment complaint laban kay VP Sara. Ang nakakabahala ho sa sinabi niya mga kaibigan, baka daw hindi na kailangan pa yung required na one-third na miyembro ng Kamara ang kailangan pumirma bago ito isumite doon po naman sa House Committee on Justice at mapag-usapan dyan sa plenaryo ng Kamara de Representantes. Mga kaibigan, anytime one-third of the members can endorse it, can sign a complaint in my presence and then diretso na sa Senate. Pwede ba yung ganon? Baka pwede ho ninyong linawin sa amin mga kaibigan na medyo hindi nakakaintindi sa ganitong mga proseso. Nakakaintindi, pero baka may ginagawang pang-shortcut yung ginagawa nung Secretary General ho ng Kamara. Shortcut in the sense na minamadali mga kaibigan. Hindi ho susundin yung proseso ni railroad. Mahilig sila sa railroading din sa Kamara eh. Mga kaibigan, kahit sa pagpapasa ng mga batas, maraming nire-railroad ho dyan at hindi dumaan sa proseso. Pati na yung pagpapasa sa ating budget. Diba? Sinortcut nga ni railroad ng Bicameral Conference Committee. Itong impeachment complaint kay VP Sara, gusto ring i-railroad, mga kaibigan. Nakababahala yung sinabi niya eh. One-third of members can endorse it, can sign a complaint in my presence, and then diretso na daw sa Senate. Hindi na dadaan sa Committee on Justice, mga kaibigan. Batay sa House Rules, eto malino, batay sa House Rules o rules ng Kamara, alituntunin na sinusunod dyan sa Kamara, mga kaibigan, ipadadala ng Office of the Secretary General ang mga reklamo sa Office of the Speaker. Ito nga itong si Speaker Tamba. Ang Speaker's Office naman ang magpapadala nito sa House Committee on Rules na siyang magre-refer nito sa Committee on Justice. O tingnan mo, kailangan pa pala na 4 ang prosesong dapat sundin bago mapunta doon sa Senado. Na magsisilbing impeachment court, mga kaibigan, malinaw na dun sa kasalukuyang House Rules o sinusunod na rules ng Kamara noon pa, ipadadala po ng Office of the Secretary General ang mga reklamo sa Office of the Speaker. Ang Speaker's Office naman ang magpapadala nito sa House Committee on Rules. Yan. So isang committee yan, ha? At ang Committee on Rules ho naman, mga kaibigan, ang siyang komite na magre-refer dyan po naman sa Committee on Justice. Panibagong committee ho yan, mga kaibigan. At kapag naipadala na ang reklamo sa Justice Committee, magsisimula na ang 1-year ban sa pagproseso ng impeachment complaint laban kay VP Sara Duterte. Ibig sabihin, kapag naipadala na sa Justice Committee ang impeachment complaint, bawal na ho ang magkain
ng panibagong impeachment complaint. So siguro, hinihintay nila yung sinasabi nila noon, pinalulutang nila na meron pong pang-apat na impeachment complaint laban kay VP Sara, mga kaibigan. Nakababahala dahil siyempre, meron tayong sinusunod na rules dyan na sila kapag may hearing, yun lagi yung kanilang binabanggit na kailangang sundin ang rules na nakalatag dyan po sa Kamara. Pero bakit nagsasalita itong si Sec. Jen Velasco na anytime daw ay pwede nang idiretso sa Senate at hindi na dadaan sa Committee on Justice. Railroad, shortcut. Nako, talagang hindi pa rin nawawala yung ugali na gano'n na mga tao dyan sa Kamara. Naku, huwag niyong gawin yan dahil maraming magngingit-ngit at lalong magagalit sa inyo kapag ginawa niyo yan. Idaan nyo sa proseso, bagamat hindi sinasabi mo, Sec. Jan Velasco, na hindi pa patay ang mga impeachment complaint na yan laban kay VP Sara, kailangang idaan nyo sa proseso. O, idaan nyo sa proseso. Huwag nyong idiretso sa Senado dahil malinaw ang mga nakalatag na rules ng Kamara dyan, na binabanggit ko kanina. At saka huwag nyong madaliin. Hintayin ninyo na matapos ang eleksyon dahil sigurado ako na pagkatapos po ng eleksyon sa darating na Mayo, magkakaroon po ng panibagong komposisyon ang Kongreso. Dahil hindi sigurado na yung mga mainit kay VP Sara sa kasalukuyang Kongreso, mga kaibigan, hindi na sila 100% na makakabalik sa susunod na eleksyon. Hindi natin sigurado, baka talo rin sila o tapos na yung kanilang mga termino. Panibagong, panibagong kaisipan ng mga kongresista ang papasok pagkatapos po ng May elections. So yun siguro ang dahilan kaya nais nilang madaliin dahil sigurado sila na pagkapapasok yung panibagong komposisyon ng bagong kongreso, hindi sila papabor dito sa impeachment complaint laban kay VP Sara. Abay, pakilinaw ho yan sa pakilinaw ho yan Secretary Velasco dahil tiyak na maraming magngingit-ngit at magagalit sa inyo. Huwag nga kayong umaasta ng ganyan na binabaliwala ninyo yung mga taong sumusuporta pa rin sa mga Duterte. Napakadami pa niyan, huwag niyong baliwalain na kung ano-ano lang ang gusto niyong gawin. Huwag niyong baliwalain dahil napakadami pa. Lalo na ho yung mga manggagawa na sa ibayong dagat. Naku, halos puro Duterte po ang mga yan, mga kaibigan. Kaya ito, bantayan natin mga kaibigan, kung anong gagawin dito dahil tila minamadali na ng Kamara, particularly ng Secretary General ng Kongreso, ang pagpapagulong sa impeachment complaint laban kay VP Sara kasi ho nang baliwalain yung nakalatag na rules ng Kamara. Bantayan ho natin mga kaibigan. Sa mga hindi pa po nakakapag-subscribe sa ating channel, ang Radyo Pilipino UK, Kapihan o Kape at Balita, mag-subscribe naman po kayo kahit minsan lang. Ako po ang inyong kaibigan, ako po si Buddy Bernardino. Sa magandang oras po sa inyo.